Happy Sabbath mga kapatid. Happy Sabbath. At tayo ay sasamba sa Panginoon sa Espiritu katotohanan na may galak sa ating mga puso. Ayan. Nais natin na inyong kamayan ang inyong mga katabi, ang inyong sasabihin, ako'y masaya na kasama ka sa pagsamba. No, kamayan natin ang ating mga katabi. Ako'y masaya na kasama ka. Ayan. Kahit yung nasa likod. Pag walang katabi, yung hangin lang. Di ba na may awit na, ako ay masaya kapag kasama ka. Di ba? Masaya tayo na kasama natin ang ating buong pamilya. Masaya tayo na kasama natin ang ating mga kaibigan. Masaya tayo na kasama natin ang ating mga kapitbahay na dati ay pag Sabado nasa labas lang tayo nagtatambay sa mga bahay. Ngayon ay masaya tayong sama-sama sumasamba sa Panginoon. Amen? We praise and we thank the Lord for the success of our 12 days of evangelistic meeting. And we saw the fruit, mga kapatid, of our sacrifices, not for our sake, for the sake of our Lord Jesus Christ, for His glory, mga minamahal na mga kapatid. Kuya Dog once asked me, no, nung nandun tayo, ang sabi niya, Pastor, are you not tired of doing this ministry? Anong niya? Dahil dalawang magkasunod na gawain natin ginagawa, and then in the morning, we have also a devotional and our live program. Sabi niya, hindi ka ba napapagod sa iyong ginagawa na ito? Sabi ko, sa pangalan ng Panginoon at sa biyaya at sa kanyang lakas ay tuloy-tuloy ang ating gawain. Amen? And after this 12 days, mga kapatid, ito ang last natin, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating mga Bible study, lalo na doon sa ating mga kaibigan, kay Ate Nara. Ang sabi niya ay hindi ko nasimulan. Ang sabi niya, dahil nung nag-start tayo doon ay hindi pa siya nakinig. Of course, dahil sila ay sarado, katoliko, dekantado. Subalit ang susi ay nasa ating Panginoon. Kaya nabuksan mga minamahal. Ang sabi niya, gusto ko sana magpabautismo pero hilaw dahil mga ilang araw na lang yung natira sa kanya na kanyang nasundan. And she wants to continue to listen, mga kapatid, to study the Word of God. And we praise the Lord for that, mga kapatid. At of course, yung ating tatlong Maria na kasama natin. Ayan, praise the Lord. Thank you for joining us on our Sabbath worship. Ito po ay banal na araw. That's why we praise the Lord. Of course, si Nanay Monique. Ayan, napakagandang pangalan, Nanay Monique. At bagay sa kanyang kagandahan. Ayan, mga kapatid. And the Lord gave her another chance of her life dahil na-accident po siya. Subalit, sa biyaya ng Panginoon, binigyan siya ng pagkakataon para mapakinggan ang mga salita ng Diyos. At kasama natin siya at isang hakbang na lang ay Adventist na, si Nanay Monique. Ayan. Of course, kasama natin ngayon ang kapatid na Ramel Ornelia. Ayan. Yung inyo pong taga-serve ng ating mga tinatawag na mga snacks sa hapon at nagpapakain sa atin, mga minamahal. At he decided to be baptized this afternoon. And we praise the Lord for that, mga minamahal na mga kapatid. Ang tagal na panahon, ang sabi niya rito ay padadaan lang siya. Sabi niya ay hindi ako masyado kinakausap ng mga pastor noon. Ayan. At sa mga oras, sa mamayang hapon, sa biyaya ng Panginoon ay makakasama natin. Taas nga kamay sa mga mababautismuhan mamayang hapon para makita ng ating mga kapatid. Huwag po kayo mahiya. Ayan. Ayan po. Si Brother Ramel ay ngiti lang sa kanya dahil noong ang kahapon nag-distribute kami ng mga certificate, ang sabi daw sa likod, bakit kaya sa akin wala? Ayan, doon sa mga balor. Sa putol ay natanggap yung kanyang certificate. Yan po yung mga pagkilala natin sa mga pagsakripisyo at sa inyo pong pagdalo gabi-gabi. At nakita nga natin, sabi ni Titalia nung a day before ang ating ending ng ating pangangaral. Pastor, pwede kaya hahabol na lang ako dahil meron ang misa ang aming pari. Ate Amelita. Ayan, Ate Ami. Ay, sabi ko, sige po, habol kayo. Kaya before we start, noong kahapon ay siya dumating at natanggap niya yung kanyang certificate of recognition, no, mga minamahal. At sa oras na ito, tayo ay magpapasalamat sa Panginoon sapagkat naging mabuti siya sa bawat isa sa atin. Tayong naririto ay pinagpapala ng Panginoon sa buhay at lakas. Amen? At patuloy tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Thank you din for that wonderful song, ladies, na inyo pong inoffer sa ating Panginoon, entitled Ang Panahon Malapit Na. And that is one of our theme song sa atin pong pangangaral, Ang Panahon Malapit Na. Sa buhay natin ngayon, magsikap tayo. Magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap
No? Pangarap nating lahat makarating sa langit na bayan, pero ang ating ginagawa taliwas sa ating pangarap, mga minamahal. But we praise the Lord, sama-sama tayo na mangangarap na makarating sa langit sa pamamagitan ng ating pagpapasakop ng ating paglilingkod, sa ating pagsakop o pasuko ng ating buhay sa ating mahal na Panginoon. Also, binabati natin ang ating pong mga viewers ngayon sa ating pong Gospel and Music Ministry. Nanonood si kapatid na Rachel De Lumen. Sana sumama siya at makasaksi sa ating mga pagsamba. At sila Mirasol, ayan, no? At iba pa natin mga nanonood sila sa ating programa. So, welcome sa lahat ng ating mga viewers sa buong mundo na nanonood ngayon sa ating programa. Ang ating theme song, huwag niyong kalimutan, nasa certificate ninyo, ang theme song natin ay, yung theme rather, ang nakalagay dyan ay, si Jesus ang tanging pag-asa. Mga minamahal, lagi natin tatandaan sa ating buhay ay ang ating pag-asa, ang ating Panginoong Jesus. Kapag ikaw ay wala ng kapag-asa sa iyong buhay, come to Jesus, mga kapatid, and He will give you hope, mga kapatid. Ang Jeremiah chapter 17 verse 7, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Sa umagang ito, ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pamagat po nito ay napakaganda. Ano ang iyong tugon? Ano ang iyong kasagutan? Ano ngayong ating theme song sa before tayo magsimula ng ating pangangaral? Kay Jesus manawagan, di ba? Si Jesus din naman ay nananawagan sa atin, mga kapatid. Sa kanyang panawagan at sa kanyang pagkatok ng ating mga puso, ano ang ating tugon, mga minamahal na mga kapatid? Binasa ng kapatid na iyan ang Lucas 9:52 na nakasaad riyan. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Let's bow our head for a prayer. Mahal namin Diyos, sa mga oras na ito, kami na iyong mga anak ay narito, handang makinig ng inyong mga salita. Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Ipagkaloob po ninyo ang karunungan. Maunawaan namin ang inyong mga salita sa umagang ito. Makatutulong sa amin ang aming pagpasya ng pagsunod sa iyo ng kabuuan, dakilang Diyos. Tulungan po ang bawat isa na matamang makikinig at makikinabang kami ng inyong mga salita. Matulungan kami na lumago sa aming pananampalataya. Ihanda po ninyo ang mga puso ng aming mga kapatid na makikinig sa aktual man o sa live, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang talatang ito na sinabi ng ating Panginoong Hesus, bakit kaya sinabi ng ating Panginoon na walang tao sa pagkahawak niya ng araro? Alam niyo yung araro? Sino nakatry na mag-araro? Oh, may mga nakatry na. Yung araro, yung hinahila ng kalabaw o di kaya ng baka. Hindi ba ka? Ang sabi diyan ay kapag ka lumilingon sa likod ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Ano ho ibig sabihin? Nang mapakinggan mo na ang salita ng Diyos, nang ikaw ay makarinig na ng kanyang mga salita at gusto mo na sanang yumakap sa pananampalatayang ito, nang hihinayang ka sa mga bagay sa sanlibutan, may mga bagay na nakahadlang sa iyo. Ang sabi ng ating Panginoon, you are not worthy to enter into the kingdom of God. Mga minamahal na mga kapatid. Sabi ng, ito kasing istorya, mayroon mga minamahal na mga kapatid na gusto sumunod sa ating Panginoon. Sabi ng isa, paglapad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. Sabi ng isang nakikinig sa ating Panginoong Hesus. Sagot ni Kristo, may mga lungga ang mga sura at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo, mga kapatid. Ano ho ibig sabihin nito, mga kapatid? May kasi tao gustong sumunod sa kanya. Gusto ako susunod sa iyo kahit saan ka man pumaroon. Sabi ni Kristo, mabuti pa yung ibon, may pugad. Mabuti pa yung sura, may lungga, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay walang kahiligan sa kanyang ulo, mga kapatid. Ano ibig sabihin nito? Yung sakripisyo, mga kapatid, yung ating pagsunod sa ating Panginoon, ibig sabihin, wala po siyang tinatawag natin, mga kapatid, na excuses. Sapagkat ang kasunod niyan, mga minahal, ang sabi niya, susunod din ako sa iyo, Panginoon. Pero tulutan mo muna makawi ako at mailibing ko ang aking ama. Kita ninyo, marami siyang mga alibay. Susunod ako sa iyo, pero sa kanilang, pag naibinta ko na ang aking baboy,
Susunod ako sa iyo sa kanilang pagka naubos na yung aking negosyo ng mga karumal-dumal. Susunod ako sa iyo kapag ang akin pong mga magulang ay sasama rin. Paano pag hindi sumama at ayaw talaga sa langit? O hindi ka rin makasasama? Ang sabi ng ating Panginoon, dapat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay, dapat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Alright? Kaya makikita natin mga kapatid ang gusto ng ating Panginoon. Once you decided to follow Jesus, mga kapatid, ay makikita natin mga minamahal na mga kapatid, meron kang sincero, dedicated ka, willing kang sumunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Ito pa ang isa. At ang iba naman nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Dapat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Magpaalam mo na sa aking mga magulang, magpaalam mo na sa aking tatay, baka hindi papayag. Anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, walang isang tao na nakahawak na sa araro, lilingon sa likod, ay karapat-dapat sa kaharian ng langit. You are not worthy, mga kapatid, to enter into the kingdom of heaven. Nag-decide ka nang sumunod sa Panginoon, hindi mo maiwan yung mga bagay na nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Mga kapatid, bakit natin hindi maiwan? Susunod tayo sa Panginoon, pero ang ating buhay malayo sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Suriin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Okay? Ang ating Panginoon ay nais niya, kapag sumunod tayo sa Kanya, ang sabi riyan, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, gustong sumunod sa Kanya, ay tumanggi sa Kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang Kanyang cross at sumunod sa akin. Kita niyo mga kapatid, kung gusto nating sumunod sa Panginoon, tanggihan natin ang ating sarili. Ano man yung mga bagay na nasa atin na nagpapalayo sa Diyos, tanggihan natin, talikuran natin, at sumunod tayo sa ating Panginoon. Ang wika ni Kristo, pasanin araw-araw ang cross ni Kristo. Mabigat ba ang cross ni Kristo? Hindi. Mateo 11:28 hanggang 30, ang sabi ni Jesus Christ, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at napapagal, at kayo aking papagpahingahin. Gusto ng ating Panginoon, magpahinga tayo sa Kanya biyaya. No? Bigat na bigat tayo sa mga problema pinasa natin, pero ang sabi ng ating Panginoon, yung krus ko ang pasanin ninyo sapagkat magaan. Bakit? Dahil ang pagsunod sa Panginoon hindi mabigat. Okay? Pero pag hindi ka sumunod, subukan yung i-compare. Yung sumusunod sa utos ng Diyos at yung lumalabag. Yung mga labagista, nahihiya yan, natatago. Pero yung mga sumusunod sa Panginoon, walang inaalala. Kahit sa batas ng ating gobyerno. Yung mga nagdodroga, nagtatago yan. Nagtatago. Di ba? Wala naman nagdodroga sa harap ng presidente. Wala nagdodroga sa harap ng ating mayor. Wala nagdodroga sa harap ng mga pulis. Nagtatago. Bakit? Kasi alam na lang mali. Pero tandaan natin mga kapatid, yung ginagawa natin kahit nasaan tayo, nakikita ng ating Panginoon. Yung ginagawa natin kahit sa palagay mo'y lihim, nakikita ng ating Panginoon. Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 3, ang mga mata ng Panginoon ay nakatingin sa mga matuwid at sa masama. Nakikita ng Diyos. Naalala ko tuloy, ang sabi ng aking pinsan nung kanyang kasal, na naimbitahan ako, ang kinatay nila ay baboy at kabayo, parihong karumal-dumal. No, ako'y dumating kasi sapagkat si pinsan ko ay may kainan na. Ang sabi nung kainan na, ay, bunso, bakit di ka pa kumain? Ako po ay lingkod ng Panginoon, sabi ko sa aking pinsan. Hindi kami kumakain ng karumal-dumal. Ang sabi niya, ay ganun ba? Wala naman ang inyong pastor. I was 14 years old that time. Wala naman ang inyong pastor. Pwede yan. Wala nakakita. Hindi ka naman namin isusumbong. O nakalimutan natin ang Panginoon nakatingin sa atin, mga binamahal. Nakalimutan natin, walang maitatago sa harap ng Panginoon. Hindi ka man nakita ng iyong pastor, hindi ka nakita ng iyong kapwa-pimbro na naglasing ka. Nakikita ka ng Panginoon. Mga kapatid, na gumagawa ka ng kahalayan, nakikita ng ating Panginoon.
Okay? Doon sa kasal ko ng isang pinsan, kami talaga nag-asikaso, kami nag-decorate. Paano kayo na ganon din ang kinatay? Aba, ay di sardinas na lang, Kuya Ruli. Kita mo yung kainan, kasalan, sardinas ang ulam. Mas maigi. No? Kaysa karumal-dumal ang kainin mo. Mga kapatid, bakit? Kasi ang sumunod, sabi ng ating Panginoon, tanggihan ng kanyang sarili, anumang bagay na kinahihiligan mo sa sanlibutan, tanggihan mo na, iwasan mo na. Sumunod ka sa Panginoon. At huwag mong ibigin ang mga bagay sa sanlibutan, unang Juan 2:15 at 17, sapagkat ang pag-ibig ng Ama, wala riyan. Mga kapatid, wala ba akong nakita sa Biblia na yung pong mga maliligtas ay mga lasinggero, ang mga maliligtas ay mga bisyoso, ang mga maliligtas ay mga sugarol? Wala. Dahil ang mga papasok sa langit, mga kapatid, mga banal. Mga kapatid, mga banal. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya tandaan natin, ang gusto ng ating Panginoon, if we want to follow Him, let's deny ourselves, mga kapatid, and bear the cross of Jesus. Take the cross of Jesus, mga minamahal na mga kapatid. Bakit ho? Sapagkat ang wika riyan, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Datapot sino mang mawalan ng buhay dahil sa akin ay maililigtas dito, mga kapatid. May mga kapatid na pinuntahan namin, matagal lang hindi nagsimba. Bakit hindi kayo din nagsisimba, mga kapatid? Kasi ang Sabado, ginawang hanap buhay. Pero bakit pinagkukulang? Pinagkukulang dahil hindi naging tapat sa Panginoon. Subukan nyo magtapat, mga kapatid. Binasa ng kapatid na Adi kanina sa ating tithes and offerings. Subukan nating magtapat sa Diyos. Magtataka ka, hindi ka pinagkukulang ng Panginoon. Hindi ka mawawalan. Dahil ang Diyos na yung pinaglilingkuran, mayaman, sagana sa pagpapala. Kaya nga ang wika ni Apostol Pablo, nung tinalikuran niya ang kanyang kayamanan, ang sabi niya, hindi ko inaring kalugihan lahat ng bagay ng iyan. Makamtad ko lamang si Kristo, sapagkat si Kristo ang aking kayamanan. Mga kapatid. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo but my God shall supply all our needs according to the riches of our Lord Jesus Christ. Yung pangangailangan natin, mga kapatid, hindi tayo pinababayaan ng Diyos, magtapat ka lamang sa Kanya. Mga minamahal. And then, ang sabi sa verse 25, sapagkat ano ang papakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawalan o mapahamak ang kanyang sarili. Kita niyo, mga kapatid? Kaya lagi kong pinaalala sa mga kapatid, pag Sabado, dapat nasa simbahan tayo, tanda ng Diyos yan. Pag wala kayo sa simbahan at kung ano-anong ginagawa niyo sa labas, delikado yan, mga kapatid. Bakit delikado? Tanda kasi ng Diyos yan, mga minamahal. Kaya pag Sabado, dapat narito tayo sa simbahan. I hope and pray na tuwing Sabado sa biyaya ng Panginoon, intact tayong lahat, mga kapatid, para makita ng Panginoon yung kanyang anak, nagtatapat sa pangingilin pala ng Sabat. Makilala ng Diyos na isa ka sa kanyang anak, kaanib ka sa iglesyang tunay na babalikan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga minamahal na mga kapatid, kung wala kang cross, wala kang crown, pasanay natin ang cross ni Kristo. Sumunod tayo sa Kanya. Mga kapatid, sumunod tayo sa Kanya. Kaya nga ang sabi rito, kung hinahangad mong magsuot ng korona sa langit, pagdating ng Panginoon, ng panahon, ay kailangan magpasan ka muna ng cross ni Kristo at sumunod sa Kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, pagsunod natin sa Panginoon, tanggihan natin. Kung ikaw dati ay mahilig sa mga bagay sa sanlibutan, iwasan mo na, alang-alang kay Kristo. Hindi makapagliligtas sa iyo ang ibang bagay na yan, mga minamahal na mga kapatid. Sabi nga ng Apokalipsis 2:10, ang wika riyan, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Kita niyo, mga kapatid, ano sabi ng ating Panginoon? Be faithful to the end, even to the death. And I will give you the crown of life. Kita niyo, mga minamahal, ang ating Panginoon gusto niya magtapat tayo dahil marami din tao tapat kay Satanas. Tandaan niyo, mga kapatid, pag hindi tayo tapat sa Diyos, sa iba tayo nagtatapat.
Kaya mas maiging magtapat sa Diyos, hindi kanya pagkukulangin, mga minamahal na mga kapatid. Yan ay tested and proven. Kami ni Ate Dan, minsan pag wala kaming pira, di naman kami nagutom. Dahil ang Diyos ay laging mabuti sa kanyang mga lingkod, mga minamahal na mga kapatid. Mayroon nga isang kasabihan, kung inyo nababasa nyo ba yung presentation? Nakikita nyo ho? Ayan. Sabi ng isang kasabihan, kung nais mong maging santo sa langit, kailangan mo munang tawaging santo dito sa lupa. Banal. Ang ibig sabihin ng santo, banal. Ang problema yung tinatawag na santo, yung ribulto. Mahal na santo ninyo. Mahal na santo nila. At mahal na santo namin. Santo. Ang kapatid. Kita ninyo? Ang tinatawag na santo sa Biblia o tinatawag na banal, yung sumusunod sa utos ng Diyos. Okay? Yung sumusunod sa utos ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin ng pagpasa ng cross ni Kristo at pagsunod sa kanyang kalooban? Pagsunod sa kanya ng lubusan. Ano po ibig sabihin nun? Mga kapatid, sa ating panahon, mga minamahal, iba-iba ang mga tugon ng mga taong nais sumunod kay Jesus. Gaya ng binasa natin kanina, payagan mo nang katapusin ang kanyang mga gawain. Susunod ako sa Panginoon, pero hihingi ako ng permission sa aking asawa o sa aking mga magulang. Pag hindi sumunod, ayaw rin. Pag hindi payagan, hindi matuloy. Sabi ni Kristo, ang umibig sa kanyang asawa na higit kaysa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa kanyang anak, higit kaysa akin, hindi karapat-dapat sa akin, sabi ni Kristo. Ang umibig sa kanyang husband na higit kaysa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Sino mga minamahal? Kaya nga sabi nung bagong Adventist na dating UCCP, si Brother Samuel Alejandre, nanonood niya sa ating programa. At sabi niya sa kanyang asawa, ikaw po ang aking second love. Sabi ng kanyang asawa, second love ako? Yes, dahil hindi ikaw ang aking first love. Kung hindi ako ang first love mo, sino? Sabi ni Brother Samuel, ang Diyos ang aking first love. Ikaw ang aking second love. Sapagkat ang Diyos ang first love ko, mga kapatid. Ibig sabihin, kahit na ayaw pumayag ng kanyang asawang sumambas siya. Kaya nga nung siya nakapakinig ng katotohanan, siya mismo ang pumunta sa simbahan, ayaw sumama ng kanyang asawa. Sumamba siya roon, siya in-entertain ni Brother Susing, yung magaling magturtutot, no? Nung pumunta nung Sabado. Pag uwi, sabi ng asawa, ano ang mayroon doon sa simbahan ng Adventist? Nakapalda ba sila? Yung bang suot nila ay gaganito? Nagkaroon ng interest. Sunod na Sabado, simba ulit siya. Hanggang sa after 1 month, sumama ng kanyang asawa. Mga kapatid. Okay? So makita natin mga minamahal, kahit na hindi ka payagan ng iyong asawang sumunod sa Panginoon, sumunod ka if you want to be saved, hindi mo maililigtas ang iyong asawa, hindi ka rin niya maililigtas. Siya ang dalhin mo sa tama, huwag kang magpadala sa mali, mga kapatid. Sumunod po ako sa iyo, Panginoon, pero baguhin ko muna ang aking sarili. No one can change her or his life without the help of the Lord. Kaya nga lalapit ka sa Panginoon, pupunta ka sa bahay-sambahan, dahil ang bahay-sambahan, mga kapatid, ay ospital ng mga makasalanan. Ospital ng aking mga makasalanan, mga kapatid. Sabi rito, gayon din ngayon, iba-ibang reaksyon ng tao sa panawagan ng Diyos, mga kapatid. Di ba? Susunod ako sa iyo, Panginoon, saan ka man pumaroon, anuman ang maging kahihinatnan. Dapat ganun eh. Di ba? Panginoon, anuman ang mangyari sa aking buhay, I will be faithful to you. Because I know that my life ay secure sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ano ang ibig sabihin, mga kapatid, ng following Jesus all the way? Mga minamahal na mga kapatid, number 1, following Jesus at all times. Saan ka man pumaroon, anumang oras, sumusunod ka sa ating Panginoon. Lagi mong inaalala ang kanyang mga salita. Lagi mong inaalala ang kanyang tinig, ang kanyang mga utos, mga minamahal. Sabi nga ng Job 1:21 at 22,
hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang bumabawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa salitang ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Si Job ay naging tapat sa Diyos. Pinagpala siya, tinira ni Satanas, tinanggal lahat ng kanyang kayamanan, pinatay lahat ng anak niya, pati yung asawa ginamit para tuksuhin siya. Si Job ba tumalikod sa Diyos? Hindi. Si Job ba nagalit sa Diyos? Hindi rin. Si Job ba kwinison niya ang Diyos? Hindi rin. Lalo pa niyang sinabi, hubad naman ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik doon. Ibig sabihin, alam niya, noong siya pinanganak sa mundo, wala siyang nadala. At pag mamatay ang tao, wala ring madala, mga kapatid. Kaya ang the best choice is to follow Jesus at all times, mga minamahal na mga kapatid. Because He is the provider of all our needs, mga kapatid. Ang Diyos ay laging nagbibigay at sa Kanya nanggagaling ang pinagkakaloob ng ating mga pangangailangan, mga kapatid. Number 2, following Jesus in all places. Saan ka man pumunta, dapat anak ka pa rin ng Diyos. Saan ka man mapuntang lugar, kahit hindi ka kilala, makilala ka ng tao na anak ka ng Diyos dahil sa iyong buhay, mga minamahal na mga kapatid. Dapat kahit saan ka makarating, hanapin mo ang simbahan ng Panginoon. Magpakilala kang anak ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. At huwag kang bibitaw sa Kanya saan ka man makarating. Kahit na ikaw ay yumaman, huwag kang bumitaw sa Panginoon. Kahit na ikay makaabot ng mataas na rangko, mataas na antas ng iyong buhay, huwag kang bumitaw sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Gaya ni Ruth. Si Ruth, mga kapatid, ay isang babae na talagang napaka-tapat, mga kapatid. Ang sabi niya, sino nga kausap ni Ruth dito? Yung kanyang biyanan. Sabi niya, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay ako sa iyo. Sapagkat sinabihan siya ng kanyang biyanan, umuwi ka na sa inyo. Huwag ka na sumunod sa akin. Ang sabi ni Ruth, sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako. Kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Dapat ganun ang mag-boyfriend. Kung may boyfriend ka na hindi Adventist, kung ang Diyos mo ay Diyos, yun din maging Diyos ng iyong boyfriend. Kung iyong asawa ay Diyos ay sinasambay hindi totoo, dalhin mo sa totoong Diyos. Para yung Diyos mo, yun din ang maging Diyos niya, mga kapatid. Mga minamahal. Si Ruth ay sumunod saan man pumunta yung kanyang biyanan, mga minamahal na mga kapatid. Number 3, following Jesus with faith and trust in Him. Pagsunod natin sa Panginoon, pagsunod na may pananampalataya at may pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, alam nyo ba yung mga taong walang pag-asa, walang Diyos, walang pag-asa, wala siyang pinagtitiwalaan, kaya naglalaho, mga kapatid. Job 8:13. Kaya napansin yung mga tao na walang Kristong sinasamba, walang Kristong pinaniniwalaan, ano nangyari, mga kapatid? Nagpapakamatay, nawawalan ng pag-asa, tumatalon sa tulay. Yung iba ay nagtatali sa liig. Mga kapatid, mabuti sana kung hindi itutuloy yung pagpapakamatay. Meron nga ako napanood na pelikula. Yung isang lalaki gusto niyang tumalon sa tulay at magpakamatay na. Aba, pinuntahan ng mga pulis. Ang sabi ni Rene Requestas, sige, tumalon ka, babarilin kita. Sabi ng lalaki, huwag po, ayaw ko pa mamatay. O ba't ka tatalon sa tulay? Mga kapatid, noong February, binalita, isang binata gustong tumalon sa tulay dahil hiniwalayan ng jowa. Kita ninyo? Hiniwalayan for no reason. Masakit yun. Di ba, Brother Kyle? Ay, hindi pa naman nakaranas si Brother Kyle na ngayon kasi mahal na mahal siya ni Sister Eunice. At dinala sa Panginoon. Amen? Yan, dapat ganyan, mga kapatid. Di ba? Following Jesus with faith and with trust in Him. Tapat na pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Isang dakila at matatag na desisyon ng pananampalataya at pagsunod, mga kapatid. Sabi nga dyan, tingnan niyo yung mga sumusunod ng unang mga mananampalataya. At kung walang pananampalataya,
ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos, sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At ang sabi riyan, ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Pag lumapit ka sa Diyos, dapat may pananampalataya ka. Hindi yung lumapit ka sa Panginoon, dinidinig kaya ako ng Diyos. Totoo kaya nga talaga may Diyos? Mga kapatid, dapat ang sabi diyan, ang lumalapit sa Diyos, dapat sumampalataya na may Diyos, mga kapatid. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, maraming halimbawa ng mga lalaking babae o mga lalaki at mga babaeng dahilan ang pananampalataya at nagtatapat at sumusunod sa Diyos. Halimbawa, si Abel. Si Abel ay pang-ilang taong nasilang sa mundo. Pang-ilan si Abel? Pang-apat. Una si Adan, sunod si Eva, sunod si Cain, sunod si Abel. Pang-apat na tao siya na lumitaw sa mundo. Ang sabi riyan, dahil sa pananampalataya, nasa Hebreo 11 po ito, ay naghandog ng higit na mabuting handog sa Diyos kaysa kanyang kapatid na si Cain. Si Abel naging tapat sa Diyos. Naghandog siya sa ating Panginoon. Si Enoch ganun din, dahilan sa pananampalataya, si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos at hindi na siya nakita pa sapagkat siya kinuha ng Diyos. Wow! Mga kapatid, hindi na nakaranas ng kamatayan si Enoch. He walked with God. And God took Enoch at dinala sa langit, mga kapatid. Sa pananampalataya, si Noe ay sumunod sa Diyos at gumawa ng daong at naligtas ang kanyang buong pamilya. Ilan ang naligtas sa panahon ni Noe? 8 lamang. Sa dami ng tao sa panahon ni Noe, 8 lamang ang naligtas. I hope and pray na maraming tao dito sa bayan ng Taysan ay lahat ng narito sa loob ngayon ng bahay-sambahan ay makasama sa langit. Amen. Sayang ang ating pinagpaguran, sayang ang ating sakripisyo, sayang ang ating paglilingkod pagkatapos tayo'y tumalikod. Mga kapatid, walang lugar sa langit ang tumalikod. At hindi lamang sana tayo lang ang maligtas, dapat marami pang iba. Yung kapitbahay natin, kamag-anak natin, yung dating kaaway natin, ay dapat maging kapatid na natin, mga kapatid. Para hindi tayo magaya sa panahon ni Noe, 8 ang naligtas. Sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin ng Diyos ay sumunod, nanirahan sa lugar na hindi niya nalalaman, mga kapatid. Pero by faith, Abraham obeyed the Lord. Sabi ng Diyos, pumaroon ka sa lugar na aking papupuntahan sa iyo. Hindi alam ni Abraham, sumunod siya sa Diyos by faith. That is what we call bunga ng tapat at tunay na pananampalataya. Pag sinabihan ka ng Diyos na pumaroon ka, pumaroon ka. Alam niyo ba yung istorya ni yung pumunta sa Nineveh? Sino yon? Si Jonas, si Jonah. Sabi ng Diyos, pumaroon ka sa Nineveh at pangaralan mo yung tao doon, bigyan mo ng warning dahil akin silang parurusahan. Aba, sabi ni Jonas, ayoko nga. Ba't ako paroroon? Nakakatakot ang tao doon. Aba, imbis na sa Nineveh pumunta. Saan pumunta? Sa Tarsis. Aba, nung bumiyahe sa papuntang Tarsis, nagkaroon ng malaking unos. Inalon ang kanilang sasakyan, nagpatapon siya sa dagat para mamatay na siya at ayaw niya talagang pumunta sa paroroonan sa kanya ng Diyos. Nilamon siya ng malaking isda, naroon siya sa isda, ilalim ng isda, ng 3 araw at 3 gabi. At pagkatapos niyan, basahin niyo yung aklat ni Jonas, napakagandang istorya. Inilabas siya ng isda doon sa Nineveh, hindi sa Tarsis. Mga kapatid, kita ninyo, pagka pinadala ka ng Diyos by faith, sumunod ka. Ang sabi nga ng isang kanta, you can run, but you can hide. Si Adan, nung nagkasala, nakita niya hubad siya, nagtakip ng mga dahon ng alin? Basta dahon. Hanapin niyo kung anong dahon yun, ha? Baka dahon ng mangga niyo sa kabilang bahay. At pagkatapos nagtago sila. Ang tanong, nakatago kaya sila sa harap ng Diyos?
Hindi naman. We can run, but we can't hide, mga kapatid. Mga minamahal. Si Abraham, sa kanyang faith, sumunod siya sa Diyos. Pinagpala si Abraham. Dahil sa kanyang pagiging masunurin. Si Sarah, sa pananampalataya, mga kapatid, kahit na si matanda na, tumanggap ng lakas at ipinanganak si Isaac. Ilang taon si Sarah nung manganak? Ha? 90. Si Abraham, 99. 90. Ha? 90? Yes. Sabi nung nanay nung mga sila, Sister Arami, ay nanganak ako kay Ninya ay 46 na. Aba, sabi ko, baka pwede pa ho, gawin, dagdag pa ng 4 para 20 na ho. Sarado. Ay, hindi na kaya. Oh. Sa Bulacan, meron ng anak, 25 ang anak. Nakita niyo yun sa Corina Sanchez na program? Tinanong, nanay, hindi ba kayo nahirapan ng mga anak? Sa 25 na yan, ha? Hindi. Nung unang mga anak ako, parang tubol. Ay, sorry. Yung sobrang sakit daw nung unang mga anak. Aba, nung pangalawa, parang lang siyang, pumupupo, parang lang siya pumupupo, tuloy-tuloy. Dalawa ang naging pangasawa niya. Nung una, ang anak nila ay 16. Wow, ha? Unang asawa pa lang yun. Namatay. Nung namatay, ay yung kumpare, sinalon ng kumpare. Mari, huwag ka mag-alala. Huwag ka malumbay na mawala si pare. Nandito naman ako. Ayan. Binata yung kumpare. Aba, nagkaanak pa ng siyam yata. Kaya 25 lahat, mga kapatid. Kita ninyo? Gusto pa daw sana niya, kaya lang wala na. Wala na, mga kapatid. Si Sarah, nung mga anak, mga kapatid, aba, kalayo na ng edad eh. May nabalitaan ba kayo sa ating panahon, ng anak senior na? Diba? 60. Wala na, no? Wala na. Sino nang anak dito 50 ang edad? Wala na. Mga kapatid, wala na. Di ba? Si Sarah, dahil sa kanyang panampalataya, nagkaanak siya. Kaya nga nung sinabihan ng Diyos, magkakaanak kayo ng isang lalaki. Ang sabi ni Sarah, ako ay matanda na. Yung Panginoon ang nagbibigay ng pagpapala doon sa sinapupunan. Nagkaanak, mga kapatid. Si Moises, dahil sa kanyang pananampalataya, tumangging tawaging anak ng Paraon, na mas pinili pang mamuhay at maghirap kasama ng bayan ng Diyos, mga kapatid. Tunay na ang pananampalataya ay totoong mahalaga at kailangan sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Imposibleng sumunod at makasunod sa Kanya kung wala kang pananampalataya. Kaya nga ang sabi riyan, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. That is what we call faith. Kung may faith ka, mga kapatid, sa ating Panginoon, hindi ka gagawa ng against sa Kanyang kalooban, mga minamahal. Number 4, following Jesus means doing His will. Pagsunod sa Kanya, ibig sabihin, paggawa sa Kanyang kalooban, mga kapatid. Si Abraham, nung siya tawagin ng Diyos, hindi siya tumanggi na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. See? Yun ay sinukat ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Pero ano nangyari? Ipinatuloy ba ng Diyos? Hindi naman. Ang sabi ng Diyos, sinubok ko lang ang iyong pananampalataya. Kayong mga nanay na nandito, kung tatanungin ng Diyos, isa sa inyong anak ihandog sa Diyos, papatayin, ihandog sa Kanya. Papayag kayo? Diba? Si Abraham pumayag. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Sabi ng Panginoong Hesus sa isang mayamang binata, bakit mo'y tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Wala akong nabasa sa Biblia na sinabi ni Kristo, kung ibig niyong pumasok sa buhay, labagin niyo ang mga utos. Wala, kapatid na Felix, kapatid na Rolly, wala. Kung nais natin pumasok sa buhay, maging masunurin ka. Opo, ang pagsunod kay Jesus ay lubusang pagsunod, mga minamahal, sa Kanyang kalooban, sa Kanyang kautusan. Sapagkat ang wika ni Kristo, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. If we really love the Lord,
let us obey His commandments, mga minamahal na mga kapatid. Number 5, following Jesus means serving Him and serving our fellow men. Hindi yung naging Kristiyano ka, naging madamot ka. Unless walang-wala talaga. Wala ka maibibigay. Parang sa programa ho, marami nang hihingi. Doon, live naman po tayo. Sabi ko ho, wala ho akong maibibigay. Hindi naman ho ito, hindi kami mayaman dito. Yung mga kaya lang abutin, yun lang. Araw-araw may nang hihingi. Yung iba, scam pa lang. Kaya nung isang araw, may isang viewer nag-chat, may nanghingi po sa pangalan ko, wag niyong bigyan. Sabi ko, mabuti naman ho, at wala rin ako maibigay. Kita nyo, nang-scam mga kapatid. Ang pagsunod sa Diyos, ang paglilingkod sa Kanya, paglilingkod sa kapwa. That's why meron tayong ginagawang mga pangangaral, meron tayong ginagawang mga medical mission, may ginagawa tayong mga feeding, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat dalawang pag-ibig ang ating dapat ipadama. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Okay? Kaya nga sabi ng Biblia, love one another. Hindi sinasabing love another one. Pag love another one, may isa na, may ikalawa pa. Ang sabi, love one another. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan ang pag-ibig sa Diyos. Number 6, following Jesus is enduring all things. Tinitiis ang lahat ng bagay, mga kapatid. Masunod lamang ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga sabi riyan, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Kailangan ng pagtitiis, mga minamahal. Kailangan natin ng pagtitiis para tayo makapagtagumpay. At ang nagbibigay ng pagtatagumpay sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo. Number 7, following Jesus means steadfast in faith and stand firm in the Lord. Manatiling matatag, mga minamahal na mga kapatid. Gaya ni Apostol Pablo, he experienced so much sufferings, tribulations, persecutions in his ministry. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, nakipagbaka ako na mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya, sabi ni Pablo. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibinigay sa akin ng tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Mga minamahal na mga kapatid, si Apostol Pablo nagtagumpay sa kanyang ministeryo. Si Apostol Pablo nagtagumpay sa kanyang paglilingkod. Sabi niya, buhat ngayon, nakalaan na sa akin ang korona ng buhay, ang putong ng buhay, na ibibigay ng Panginoon, hindi lamang sa akin, kundi doon sa naghahangad na makamit nito, mga kapatid. Sino yon? Doon sa mga tumanggap sa ating Panginoon. Ano ang wika riyan? Datapot ang lahat ng sa kanya nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila na maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ang pananampalataya, mga minamahal, ay mahalaga. Bakit? Ang binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, yung sumampalataya sa kanyang pangalan. Di ba? Minsan sa mga away, sasabihin, wala kang karapatan tumira dito, lupa ko ito. See? Yung karapatan, mahalaga yun eh. Tayo, wala tayong karapatang magsabi sa ating Diyos, Aba! Wala kang karapatan kung hindi mo tinatanggap si Kristo. Dahil ang binibigyang karapatan maging anak ng Diyos, yung tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At ang napakaganda, mga minamahal, ay binibigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi riyan, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, mga kapatid. Yamang nalaman natin ang kahalagahan ng pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Nalalaman natin ang kahalagahan ng pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon. Sa Kanya lamang tayo magkaroon, mga minamahal na mga kapatid, ng buhay na walang hanggan. Sa Kanya lamang tayo magkaroon ng pag-asa. Sa Kanya lamang tayo magkaroon ng pagtatagumpay. Narito ang dakilang paanyaya ng ating Panginoon. Come,
and follow me. Ang ating Panginoon, mga minamahal, na nanawagan sa atin ngayon. Halika, sumunod ka sa akin. Ano ang iyong tugon, mga minamahal na mga kapatid? Sa panawagan ng ating Panginoong Hesus, pumarito ka, sumunod ka sa akin. Ano ang ating kasagutan? I hope and pray, mga minamahal, ang kasagutan natin, susunod ako sa iyo, Panginoon, ano man ang mangyari sa aking buhay. Sapagkat nakasisiguro ako sa iyong pagdating, bibigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, ang iwan kong salita sa inyo, ano ang iyong tugon sa kanyang panawagan? This is my prayer. May the Lord bless you. Happy Sabbath, mga kapatid.